description. Majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid sa Panginoon, welcome po sa ating online prayer meeting sa gabi pong ito. Samahan po ninyo ako na mag-aral, magbulay sa salita po ng Panginoon. Ang ating pong teksto sa gabi pong ito ay makikita po sa pangalawang Pedro 1:3. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin po muna sa ating pong opening prayer. Our loving Father in heaven, marami pong salamat sa gabi pong ito sa inyong walang hanggang pagmamahal sa amin, sa inyong katapatan at kabutihan sa bawat isa. Samahan po ninyo kami sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na nakikinig po sa gabing ito, Lord God, sa prayer meeting po naming online. At sa gabi rin pong ito, Panginoon, pangunahan po ninyo ang iyong alipin. Pagpalain po ninyo ang aking buhay, gawin po ninyo ang kasangkapan ng instrumento, Panginoon, na iyong pagpapala. Pagpalain din po ninyo yung mga salita na aking pong ibabahagi. Patuloy po ninyong kasihan ito ng inyong kapangyarihan. Maging pagpapala nawa, Panginoon, ang bawat salitang mamumutawi sa bibig ng iyong alipin. Salamat po, Diyos, sa iyong gagawin. Sa gabi pong ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Ayan po, mga kapatid, handa na po ang bawat isa. Pakipagbukas po kayo sa akin sa pangalawang Pedro 1:3. Ayan po. Basahin po natin, mga kapatid. Pangalawang Pedro 1:3. Sabi po dito, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang salita. Ito po ay aking pinamagatang partaker of Christ, o bahagi ni Kristo, kabahagi ni Kristo. Ayan. Kaya po, ikaw po at ako ay lahat po tayo, no? Na mga mananampalataya, mga tagasunod ng Panginoong Jesus, ay mayroon pong tinanggap mula sa Diyos. At ito po ang aking ibabahagi po sa gabing ito sa inyo pong lahat. Ang salita pong partaker, ang ibig po sabihin ay kabahagi ka, no? Binahaginan ka. Binahaginan kayo at ako. Ikaw at ako, tayong lahat po ay binahaginan po ng Panginoon sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Ang una po na ibinahagi po sa atin, ang una po ay ang kanyang salita. The word, no? Salita niya po. Salita. Sabi po sa Juan 1:14, sabi po dito, naging tao ang salita at siya'y nanahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ayan po. Sabi po ng Timoteo 2:3-16. 2 Timothy 3:16, sabi po dito, lahat po ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Amen po. Ang salita po ng Panginoon ay nagtuturo po sa atin kung paano po tayo mamuhay at paano po tayo mabuhay sa mundo pong ito. Ang salita din po ng Diyos ang naging salamin po natin kung saan na tayo, ano na tayo,
saan direksyon tayo pupunta. Amen? Ang salita rin po ng Diyos ang magsasabi sa atin ang dapat nating gawin. Hindi po salita po ng tao. Pag tao po, bigo po tayo. Hindi po magtatagal, ito po mawawasak, mawawala. Pag salita po ng Diyos, matibay. Hindi po kayang ugain. Hindi po kayang wasakin. Hindi po kayang sirain. Dahil Diyos mismo ang nagsalita. Ang salita po ng Panginoon ay tapat, mapananaligan, totoo, at meron po tayong seguridad po dito. Ano po ang salita po ng Panginoon ang sabi po doon sa may Juan 1:12, sa Juan 1:12 na ang sabi po ay ang salita daw po ng Diyos ay naging laman at nanahan po sa atin. Sino po yung salita na naging laman? Ang Panginoong Hesus mismo. At siya po ang nagsalita nito na ang lahat pong bagay na ito ay tinanggap po natin, no? Mula po sa Diyos sa pamagitan po ng ating pakikipag-isa po sa Panginoon. Kaya po ang unang pong ibinahagi po sa atin ay ang kanyang salita. Salita or word. Salita po niya. Ang pangalawa pong ibinahagi po sa atin ay ang kanyang karangalan. Ang karangalan po niya. Dahil sa bawat isa sa atin na nag-alay na at nagtalaga na ng buhay sa Panginoon, no, para gamitin na instrumento ng kanyang pagpapala sa ibang tao. Nagagawa natin ang mga ginagawa ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng mga bagay na ito ay nabibigyan natin ng kaluwalhatian ang banal niyang pangalan. Amen. Naging kamanggagawa po tayo ng Panginoong Hesus. Napaparangalan siya sa pamagitan ng ating mga buhay. Amen. Ang sabi po sa Juan 14:12 hanggang 13. Makipagbukas po kayo dito po sa supporting verse po natin ng pangalawa po nating puntos. Ang sabi po, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Ayan po. Yan po ang pangalawa po nating puntos na ibinahagi po ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos po sa atin ay ang kanyang karangalan. Ang sabi po doon, magagawa po natin ang mga bagay na ginagawa po ng Panginoong Hesus sapagkat pupunta na po siya sa Ama upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Ang Panginoong Hesus po ay nasa atin, nananahan po sa atin. Simula po ng kipag-isa po tayo sa Kanya, binigyan niya na tayo ng kakayahan, no, para gawin po ang mga bagay na pinagagawa po ng Panginoong Diyos. Amen po. Amen. Sabi po dyan sa puntos natin, sabi po, napaparangalan siya sa pamamagitan ng ating mga buhay na Kanya nang pinagpala. Kaya po tayo ay partaker ng Kanyang glory. Amen. Partaker po tayo ng Kanyang karangalan. And kapag nagamit po tayo ng Panginoong Diyos, no, sa mga gawain niya, nagamit po yung buhay natin para sa ibang tao, para ang ibang tao din ay makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan, na bago ang kanilang buhay, napaparangalan po niyan ang Panginoon. At saka ibinabalik po natin, kapag ginamit po tayo ng Panginoon, binabalik po natin ang kaluwalhatian sa Kanya. Binabalik po natin ang karangalan sa Kanya. We bring back the glory to God. Amen? Amin po. At ang pangatlo naman po ay 3 puntos. Pangatlo pong bagay na ibinahagi po sa atin ng Panginoon ay ang Kanyang kapangyarihan. Power. Kapangyarihan niya. Sabi po dyan, ang mga bagay na ginagawa natin ay hindi natin magagawa sa ganang ating sarili. Sa sarili lang natin, lakas, dunong, at lahat ng kaalaman, hindi po natin magagawa. No way. Wala po tayong magagawa kung sarili lamang natin. No? Kung hindi po sa tulong ng banal na espiritu, sa tulong po ng kapangyarihan po ng banal na espiritu. Ang sabi po diyan, may sinabi po sa Zechariah 4:6 na sinabi po dito, not by might nor by power but my spirit, says the Lord. Hindi po
nakakanta ng tagumpay sa pamagitan ng lakas at kapangyarihan, kundi sa tulong lamang ng Panginoon. Amen? Binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Binigyan niya po tayo, binahaginan niya po tayo ng kanyang kapangyarihan para po magawa po natin ang mga pinagagawa niya po sa atin. Amin po. Ang paglilingkod po natin ay hindi po natin magagawa, no, sa sarili nating galing o sa sarili nating talino. Kahit sino pang matalinong tao, kung wala pong kapangyarihan po ng Panginoong Diyos, ay hindi po magagawa ang mga bagay na ipinagagawa po ng Panginoon. Kaya po, kung wala po ang pagtuturo at tulong po ng Banal na Espiritu, ay wala po tayo magagawa. No po? Sabi po doon sa may Gawa, no, yung sa supporting verse pa uli natin, Gawa 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ayan po. Binigyan po tayo ng authority, binigyan po tayo ng dominion sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu at karamihan po sa atin ay nabaptize po ng Holy Spirit para po magawa po natin, kaya po nating gawin o magagawa po natin ang mga bagay na pinagagawa po sa atin ng Diyos. Ay dahil po yun sa kapangyarihan po ni Holy Spirit. Si Holy Spirit po ay tinutulungan tayo, tinuturuan tayo ng dapat nating gawin. Amen. Yung power po ng Holy Spirit na ibinigay po sa atin. Magpakalago po tayo sa pagkakilala po sa ating Panginoong Hesus. No? Gamitin po natin ang lahat ng mga bagay na kanyang ibinigay sa atin para magawa at masunod ang kanyang kalooban. Patuloy po natin siyang mabigyan ng kalulhatian sa pamagitan ng buhay na ito na kanyang pinagpala. Amin po. Salamat po sa inyong pakikinig at pagkikisama sa gabing pong ito sa ating pong online prayer meeting. Kung meron po sa inyo sa gabing ito na may mga prayer request, personal, panalangin po kayo dyan sa inyong tahanan. Sabay-sabay po tayong manalangin kahit po hindi po tayo nagkakarinigan at ang ating mga prayer items naman ay nandyan lang. Madami po dyan. Sabay po nating ipanalangin po ang inyong mga pangangailangan. Personal po ninyo yan, sabay po nating ipanalangin yan. Pagsamasamahin po natin ang ating pananampalataya at idulog po natin ito sa ating Diyos. Sa gabi pong ito, sama-sama po tayo. Kaya po mga kapatid, handa na po ang bawat isa, tayo po ay manalangin na. Sa tulong po ng Banal na Espiritu. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka aming Diyos na banal at dakila, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Panginoon, ang iyong mga salita ay katotohanan. Nang sabi po ninyo, Panginoon, binigyan niyo po kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu para magawa po ang inyong mga pinagagawa po sa amin. O Diyos, ang iyong salita ay totoo, mapanghahawakan, mapananaligan at ito po ay buhay, umaandar, kumikilos po sa aming buhay. Sa gabi pong ito, patuloy kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Patuloy po kaming nananalangin, Panginoon, sa aking mga kapatid. Ngayon sa oras pong ito, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, maaari po, Panginoon, na sila po ay may pangangailangan. Ang miyembro ng kanilang pamilya ay may karamdaman. O Diyos, ikaw ang aming Jehovah Rapha. Patuloy po, Panginoon, na kagalingan sa miyembro ng pamilya ng aking mga kapatid na nanonood ngayon ng prayer meeting. Father, we pray in the mighty name of Jesus that let the spirit of healing flows sa katawan ng kanilang member ng pamilya na may karamdaman. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, our great healer. At sa gabi rin pong ito, patuloy namin itinataas sa panalangin ng aming mga kababayan na lumalabas para mag-work, para magtrabaho. Sila pong mga frontliners, Panginoon, na gumagamot, tumutulong po, mag-alaga sa mga may karamdaman sa ospital, lalo po ang mga nakapitan po, Panginoon, ng virus, ng sakit na COVID. Father, we pray in the mighty name of Jesus, patuloy mo silang proteksyonan, alagaan, bigyan ng malakas na pangangatawan, Panginoon. Hindi po sila mahawa ng sakit, hindi po sila madikitan ng virus. Uuwi po sa kanilang mga tahanan na ligtas, safe, Panginoon. Ikaw po ang mga laga sa kanila, O Diyos.
Ganun din po, Panginoon, sa aming mga kapulisan, sundalo, amin pong, Panginoon, mga government officials, Lord God, maging ang aming Pangulo, Panginoon, patuloy na proteksyon mo sa kanila, Lord God. Dalangin po namin, mabakunahan ang lahat ng mga Pilipino, kami lahat mabakunahan, maging COVID-free ang aming bansa, at makaalpas na kami sa crisis na ito sa tulong mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy po, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil po marami po nagdo-donate, nagbibigay ng mga, nagpapadala ng bakuna dito sa bansa namin. Salamat sa mga bansang ito na nag-donate ng mga vaccine na ito sa aming bayan. Salamat po, O Diyos, sa iyong probisyon. Salamat po sa inyong katapan, kabutihan sa amin, sa aming mga Pilipino. Father, we thank you. Pagpalain ang aming mga kapatiran, ang membro ng aming pamilya, membro ng pamilya ng bawat isang member ng Christ is the Answer Church, Panginoon. Lahat po ng mga workers, leaders, pastors, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na ikaw ang magpala, lalo po ang lumalabas para magtrabaho. Father, protect us. Protect them, Father. I pray, we pray in the mighty name of Jesus na sa kanilang paglabas, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan, sila, Panginoon, ay magiging ligtas. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong patatagin, pagtibayin ang aming pananampalataya. Huwag kami mawala ng pag-asa. Patuloy kaming manghawakan sa iyong mga pangako. Patuloy namin panghawakan kung ano ang sinabi mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwanan sa gitna ng laban, Panginoon. Kundi po, sasamahan mo kami. Maaari, Panginoon, ang ibang mga manggagawa ay dumadanas ngayon, Panginoon, ng mga matinding kahirapan, Lord God. Dalangin po namin, patuloy mo kaming palakasin sa pamagitan ng inyong mga salita na aming, Panginoon, natutunghayan, pinag-aaralan, binabasa, Panginoon, sa bawat araw. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa bawat hakbang, bawat desisyon, plano ng buhay sa bawat araw, Panginoon, na ginagawa po namin. Habang kami nagpapatuloy sa aming journey dito sa mundo, Lord, patuloy mo kaming palakasin. Big salamat po, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka. Panginoon, ito po aming sama-samang panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Description.